Tuluyang nadismaya si Donald Trump kay Pangulong Vladimir Putin ng Russia at sinabi niyang panahon na para simulan ang totoong pagpuwersa sa Kremlin. Ayon sa White House sources, nagpasya na ang Pangulo ng Estados Unidos na sakupin ang mga Russian tanker ng Shadow Fleet at inaprubahan ang panukalang batas sa matitinding parusa. Matapos tuluyang madismaya kay Vladimir Putin at ituring siyang pangunahing hadlang sa pagtigil ng digmaan sa Ukraine, sinabi ng kampo ni Trump na wala ng oras at pagkakataon si Putin para sa negosasyon. Nagpasya ang Pangulo ng Estados Unidos na gumamit ng presyur. Kasabay nito, sinabi ni Trump na hindi siya tutol sa pakikilahok ng Estados Unidos sa hinaharap na sistema ng depensa ng Ukraine at maging ang pagpapadala ng mga sundalo para tiyakin ang seguridad ay kanyang pinapayagan. Habang si Pangulong Emmanuel Macron ng Pransya ay nagsagawa ngayon ng isang closed-door na pagpupulong kasama ang mga kinatawan ng pamahalaan, militar at parlamento ng bansa kung saan tinalakay ang posibilidad ng pagpapadala ng mga sundalong Pranses sa Ukraine matapos ang digmaan. Kasabay nito, napag-alaman na sina Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine at Donald Trump ng Estados Unidos ay nagpaplanong pumirma ng kasunduan ukol sa kaunlaran at muling pagbangon ng Ukraine pagkatapos ng digmaan na nagkakahalaga ng $800 bilyong sa panahon ng World Economic Forum sa Davos. Nagaganapin mula Enero 19 hanggang 23. Samantala, sinabi mismo ni Volodymyr Zelensky na hinihintay niya ang sagot ng Kremlin sa planong pangkapayapaan hanggang sa katapusan ng Enero. Ako si Alexi Pechi. Talakayin natin ito ng sabay at pag-aralan ang paksa. Pero bago magsimula, mag-subscribe muna sa channel, i-like ang episode at mag-iwan ng komento sa ibaba. Malaking tulong ito sa pagpapalaganap ng content sa YouTube at lubos akong nagpapasalamat. Mag-subscribe din kayo sa Telegram channel kong Pechi News. Nasa description ang link. Kaya, ayon sa The Telegraph, ipinag-utos ni United States President Donald Trump ang pagsakop sa mga Russian tanker ng Shadow Oil Fleet. Inaprubahan din niya ang panukalang batas ukol sa mahigpit na parusa sa Kongreso ng Estados Unidos. Matapos siyang lalong madismaya sa diktador ng Russia na si Vladimir Putin at nagsimulang ituring ito bilang pangunahing hadlang sa pagtigil ng digmaan sa Ukraine. Ayon sa publikasyon, ang mga hakbang ng White House ay senyales sa Moscow na paubos na ang oras para sa mapayapang solusyon dahil naniniwala ang administrasyon ni Trump na sinasadya ni Putin na pahabain ang negosasyon. Isa sa mga source na malapit sa pinakamalapit na bilog ni Trump ang naglarawan sa kanyang pamamaraan bilang pamalo at candy at binanggit na ang candy, sa totoo lang, ay ubos na. Ayon sa isa pang source, lalo nang naiinis si Trump sa taktika ng Russia na 2 hakbang pasulong, 1 hakbang paatras. Putin. Noong nakaraan, madalas magsalita si Trump tungkol kay Putin sa positibong paraan at isinisisi niya ang pagpapahaba ng digmaan sa Ukraine. Gayunpaman, ngayon ay unti-unting lumalapit ang pananaw ng kanyang administrasyon sa posisyon ng mga kaalyadong Europeo na naniniwala na sinasadya ng Moscow na patagalin ang panahon at hindi talaga interesado sa tunay na pagtigil ng digmaan. Ayan. At ito ang pinaka-interesante para sa Ukraine. Ayon sa The Telegraph, mas madalas nang nahaharap ang Washington sa sitwasyon kung saan nagpapakita ang Russia ng kahandaang makipagkasundo. Ngunit kapag pinag-uusapan na ang mga partikular na punto, alinman ay pinahihigpit nito ang posisyon o pansamantalang umaalis sa negosasyon. Kasabay nito, mas nagpapakita ng kahandaang makipagkompromiso ang Ukraine. Nag-alala ang mga kaalyadong Europeo ng kayib sa dati ng paniniwala ni Trump sa mapayapang hangarin ni Putin. Sa Europa, itinuro nilang pagkatapos ng mabuting ugnayan ni Trump at Putin, kadalasang sinusundan ito ng missile at drone attack sa infrastruktura ng Ukraine. Dahil dito, ang pag-iisip ng administrasyon ni Trump ay naging mas malapit sa pananaw ng Europa tungkol sa sigalot kaysa dati. Hindi nakakaligtas sa White House ang patuloy na kalupitan, kasuklam-suklam na asal at mga laro ni Putin. Ayan na nga, si Donald Trump mismo, kamakailan lang, pagkatapos masakop ang isa na namang tanker ng Russian Shadow Fleet, ay nagsabi ng ganito, nahuli namin ang Russian o parang kalahating Russian na barko at nagpasya ang Russia na huwag itong ipagtanggol laban sa amin. Isa itong seryosong hakbang. Nagbigay rin ng berdeng ilaw si Donald Trump sa panukalang batas
na may matitinding parusa na inakda ni Senador Republikanong Lindsey Graham. Paalala, layunin ng inisyatibang ito na magpatupad ng hanggang 500% taripa sa pag-aangkat mula sa mga bansang bumibili ng enerhiya at hilaw na materyales sa Russia. Pagkatapos nito, sinabi ni Trump na ang Estados Unidos ay hindi gaganap ng pangunahing papel sa posibleng mga hinaharap na garantiya ng suportang militar para sa Ukraine sakaling magkaroon ng panibagong pananakop mula sa Russia. Huwag muna kayong maghusga. Sinabi ni Trump na ang pangunahing responsibilidad ay dapat gampanan ng mga kaalyadong Europeo, pero hindi rin naman tumatanggi ang Estados Unidos. Binanggit ni Trump na hindi naman siya tutol sa paglahok ng Estados Unidos sa hinaharap na sistema ng depensa ng Ukraine. Gayunpaman, ito ay dahil lamang sa pananaw niya na wala namang panganib ng muling pananakop mula sa Russia. CP, matibay ang aking paniniwala na hindi na muling sasakupin ng mga Ruso, kung hindi ay hindi ako papayag dito. Noong Enero 7, iniulat ng The Times na handang magpadala ng 15,000 sundalo sa Ukraine ang London at Paris bilang bahagi ng koalisyon ng mga tumutulong. Ipinapalagay na gagamitin ang mga puwersang ito para tiyakin ang pagsunod sa posibleng kasunduang pangkapayapaan. At kaugnay nito, nagsagawa si Pangulong Emmanuel Macron ng Pransya ng isang closed-door na pagpupulong kasama ang mga kinatawan ng pamahalaan, militar at parlamento ng bansa kung saan tinalakay ang pagpapadala ng mga tropang Pranses sa Ukraine pagkatapos ng digmaan. At ayon sa ulat, sa pangkalahatan ay walang tumutol sa ideyang ito. Dumalo sina punong ministro Sebastian Lecarnu, kalihim ng tanggulang pambansa Catherine Wautner, hepe ng General Staff General Fabien Mondon, at ang pamunuan ng National Assembly at Senado. At dito, nakaka-interes na sa panahon ng talakayan, may ilang mga kalahok na tiningnan ang koalisyon ng mga nais sumali bilang isang posibleng alternatibo sa NATO-BEO-LA. Hindi lang para sa Ukraine ang koalisyong ito. Noong Enero, iniulat ng pahayagang The Times na hindi lulusob ang mga Ruso. Ipinapalagay na hindi sasalakay ang mga Ruso sa Ukraine. Digmaan na naman. Paalala ko lang, minsan nang umalis ang Pransya sa NATO, nagkaroon ng sandatang nuklear. At pagkatapos ay bumalik din. Iyan ay isa ng hiwalay na paksa at gusto ko ring bigyang diin ang isa pang balita. Ang mga presidente ng Ukraine at Estados Unidos, sina Vladimir Zelensky at Donald Trump ay maaaring pumirma ng kasunduan tungkol sa kaunlaran at muling pagbangon ng Ukraine pagkatapos ng digmaan na nagkakahalaga ng humigit kumulang $800 bilyong sa World Economic Forum sa Davos. Mula ika-19 hanggang ika-23 ng Enero, iniulat ito ng The Telegraph. Ayon sa nasabing pahayagan, inaasahan ni Vladimir Zelensky na makadalaw sa White House sa susunod na linggo para tapusin ang pagtalakay sa economic plan at kasunduan sa seguridad pagkatapos ng digmaan. Pinayuhan ng mga kaalyadong Europeo si Zelensky na huwag pumunta sa Washington at sa halip ay imungkahi ang pagpupulong kay Trump sa World Economic Forum. Ayon sa The Telegraph, pinayuhan ng European Union officials si Zelensky na huwag madaliin ang direktang pag-uusap kay Pangulo ng Estados Unidos. Naniniwala sa Brussels na sa kasalukuyang yugto, sa pangkalahatan ay sinusuportahan ni Trump ang hangarin ng mga kaalyadong Europeo na makamit ang pagtatapos ng digmaan sa mga kondisyong magiging kapaki-pakinabang para sa Kyiv. Ang tinatawag nilang plano ng kaunlaran na tinutukoy dito ay naglalayong makalikom ng humigit kumulang $800 bilyong sa loob ng 10 taon para sa muling pagbangon ng Ukraine at muling pagsisimula ng ekonomiya ng Ukraine. Ayon sa pahayagan, umaasa ang Kyiv na ang alok ng United States na bahagi sa muling pagbangon matapos ang digmaan, lalo na sa proyektong interesante kay Trump, ay magtutulak sa Washington na magbigay ng mas matibay na garantiya ng seguridad sa Ukraine. Kumbaga, kung ang mga Amerikano ay naglalagak ng puhunan sa ekonomiya, nag-i-invest ng kanilang pera, natural lang nagugustuhin din nilang protektahan ito. Ang pundasyon ng potensyal na kasunduan ay ang kasunduan tungkol sa mga yamang mineral na nagbigay sa mga Amerikanong mamumuhunan ng prioridad na akses sa mga hinaharap na proyektong pagmimina sa Ukraine. Tinawag ni espesyal na sugo ni Trump na si Steven Witkoff ang kasunduang ito bilang mahalagang elemento. At sa ganitong konteksto, sinabi ni Vladimir Zelensky na tinatalakay nila ng Washington ang posibilidad ng paglagda ng kasunduan sa malayang kalakalan na may zero na taripa
na maaaring maging bahagi ng malawakang plano para sa muling pagbangon ng ekonomiya ng Ukraine. Binanggit niya na ang iniaalok na modelo ay naglalayong alisin ang mga taripa sa kalakalan sa Estados Unidos at maaaring ipatupad sa ilang partikular na industrialisadong rehiyon. Bukod pa rito, ibinalita ni Zelensky na pinag-aaralan ng Kyiv ang mungkahi ng Washington na lumikha ng lokal na malayang sonang pang-ekonomiya sa kahabaan ng posibleng linya ng paghihiwalay pagkatapos ng posibleng tigil putukan. Inilarawan ni Zelensky ang opsyong ito bilang isang mahirap ngunit makatarungang format na, ayon sa kanya, maaaring magsilbing kompromisong solusyon at magpapahintulot na maibalik ang normal na pamumuhay sa ilang bahagi ng Donbas. Ngunit ito ay isang hiwalay na usapin na kailangan pang pag-usapan ng mas detalyado. Ilagay ang ellipsis dito. Ibahagi ang opinyon at konklusyon sa comments, mag-subscribe, pindutin ang bell, at mag-like sa episode na ito. Kung naging interesante at kapaki-pakinabang sa inyo ang episode na ito, maaari ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube sa pamamagitan ng inyong donasyon o bayad na subscription gamit ang mga link at detalye. Sa description ng video, nakasaad na suportahan ang channel ni Alexi Pechi gamit ang format na komportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.